Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon, mga sumusubaybay sa ating pong gawain ng pananalangin. Ating morning prayer with Jesus. Medyo nagluluko po yung ating cellphone at hindi kagad-agad makaano ang signal. Medyo nalate tayo ng konti. Okay? Pero ano pa man, tuloy pa rin yung ating gawain, morning prayer with Jesus. Samahan po niyo ako sa loob po ng kalating oras sa ating pong panalangin at pagbubulay sa salita ng Diyos. Sige po, tayo po ay dumako sa isang diwa ng panalangin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito sapagkat binigyan mo kami ng magandang panahon. Salamat Panginoon at iningatan niyo po ang bawat isa sa amin. At maging yung mga tao o Diyos na nakaranas ng bagyo, iba yung mga nasalanta. Salamat na ikaw ay patuloy na nag-iingat sa bawat isa Panginoon. Dalangin po namin na pagpalain niyo po yung mga tao na nakaranas ng kalamidad o Diyos, bigyan mo sila ng kalakasan, patuloy mo silang abutin Panginoon, anuman po ang kanilang pangailangan ng Diyos. Salamat po ng marami sa umagang ito, pagpalain niyo rin po yung mga sumusubaybay, mga nakikinig. Lord, sa live nito, patuloy kang manguna at kumilos sa bawat isa sa amin. Purihin ang iyong pangalan o Diyos. Luwalhatiin ka, Panginoon. Hallelujah. Mula simula hanggang sa matapos po ang aming gawain, na pananalangin at pagbubulay ng iyong salita, maparangalan ka namin, O Diyos. Angkin po namin ang tagumpay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang Kristo ang solusyon sa lahat ng mga problema ng tao. We give you all the glory and honor in the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Okay, salamat po. Ngayong umaga ay napakabuti ng Diyos at tuloy-tuloy po tayo sa ating gawaing pagbubulay at panalangin ng salita ng ating pong Panginoon. Bago tayo dumako sa ating discussion o salita ng pag-aaral, ang ating uunahin ang salita ng ating pong Panginoon. Ang sabi po dito sa aklat po ng Matthew chapter 8, ito po ay patuloy na kalakasan natin mula sa verse 14. Sabi, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya ang binan nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Bumangon ang babae at naglingkod kay Jesus. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinagaling niya pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng mga may karamdaman. Verse 17, sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Inalis niya ang ating mga karamdaman at pinagaling ang ating mga karamdaman. So, inalis ang ating kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Purihin po ang salita ng Diyos. Lord, thank you for this word. Guide us. Give us wisdom and knowledge. In Jesus' name. Amen. Okay, salamat po sa salita ng ating Diyos na pagbubulayan sa umagang ito. Purihin po ang ating pong Panginoon. Tunay nga po na ang Diyos ang siyang kagalingan, Ang Diyos ang siyang tagumpay sa ating buhay. Kung wala po ang ating Panginoong Kristo, wala po tayong magagawa. So, salamat
at sa ating buhay patuloy po siyang gumagabay, nangunguna sa atin. Okay? Dito po ay ang ating topic po ngayon, yung pagpapagaling ni Jesus, no? Healing. So, ang ating po Panginoon, siya po ang Diyos na nagpapagaling, no? Ang karamdaman na ating naranasan, walang ibang nagpapagaling kundi yung ating Panginoon Jesucristo. Tunay nga po mga kapatid na ang nagnanais ng kagalingan ay walang ibang lalapitan kundi ang ating Panginoong Jesucristo, no? Only Jesus Christ. Dito nakita natin at pinakita ng ating Panginoong Jesus na una, no, na kanyang pinagaling ay ang kanyang biyenan dito po sa ating topic. Na ang biyenan niya ay nilalagnat, no? So, nung makita niya ang kanyang biyenan, no, na nakaratay sa kanyang higaan, anong ginawa ni Jesus? Sabi niya ito, hinawakan lang kamay ng babae. Ang biyenan pala ni Jesus ay biyenang babae. Naranasan ka ganito yung kagalingan, no? So sa buhay po natin, kapag tayo po ay pinagaling ng ating pong Panginoon, kapag tayo po ay nakasama ng ating Panginoong Jesucristo, amen? Tunay nga po na anumang klaseng problema, karamdaman, mayroon po tayo, no? Si Jesus, ang Panginoong Jesus po ang siyang bahala sa atin, no? Siya po yung magbibigay sa atin ng kalutasan. So sa ating buhay, kaya kailangan na tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoong Jesus, no? Nasa presence ng Lord. Bakit po? Kasi kapag tayo po ay nasa presensya ng Diyos, tayo po ay nasa kapangyarihan, under ng kanyang kapangyarihan, no? Ano man ang ating pangangailangan, siya po ang magsusupply sa atin, no? Tulad nito, kanyang biyenan ay dinalaw lang sa tahanan, no? At nung makita niya mayroong karamdaman, hinawakan niya lang sa kamay, no? Ito po ay gumaling. Yun po ang pag-ibig ng ating pong Panginoon, no? Na siya ay napaka maawain, no? Diyos na mahabagin. So tayo po ay tunay nga po na panahon po natin ngayon, tayo po ay nabubuhay sa biyaya at habag ng Diyos, no? In this time, we are living by the grace of God. We are living by the mercy of God, no? So, wala tayong pwedeng maipagmamalaki sa ating pong Panginoon. Ang ating buhay ay dapat laging may panahon para sa Diyos. So, dito pinakita po ng Panginoon ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagbibigay, no? Kung ano man ang ating pangailangan. Dito ang kanyang biyenan, nakita niya ang kailangan po ay kagalingan dahil sa karamdaman. So, nakaranas po, naka-experience sa kagalingan ng kanyang biyenan. Pangalawa, pagkatapos gumaling ang kanyang biyenan, sabi po dito, tumayo ito at naglingkod sa kanya, no? Sa buhay po natin, pag nakilala at naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, naranasan natin ang biyaya at habag ng Diyos, dapat tutugon tayo kaagad, no? Ito niya, biyenan niya, naglingkod sa kanya. So, meaning to say, ganon din po tayo.
Sa daming mga nangyari sa buhay natin, mga pagsubok, alalahanin, no? Problema at suliranin na ating pong naranasan. Nung tayo po ay nakakilala, tumanggap sa Panginoong Hesus, huwag nating ipagkait yung ating paglilingkod sa Kanya. Paano po? Dapat magkaroon tayo ng time sa Kanya. No? Huwag nating hayaan na mawalan tayo ng panahon. No? Marami tayong time sa mundo, pero pagdating kay Lord, minsan wala tayong time. So, let us give our time for the Lord. Paglingkuran natin siya sa pamagitan ng pagdalo natin sa mga gawain, sa pamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita, sa pamagitan ng pananalangin, no? Para ma-share po natin kung anong kaligtasan, kung anong kagalingan na tinanggap natin mula sa Panginoon. Ma-share natin sa iba. So, ito po yung ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. I-share po natin ang pag-ibig ng Diyos. I-share po natin ang kaligtasan na mula sa Diyos, ang habag ng ating pong Panginoon na ating naranasan. Okay? At dito, sabi po, madaming mga tao na dinala sa Kanya, ng mga taong ito ay inalihan ng masamang espiritu. No? Demon spirit. Ngunit, nung ito po ay makita ng ating pong Panginoong Hesus, ng mga tao na inalihan ng masamang espiritu, nung gabing iyon na dinala sa Kanya, no? Sabi dito, pinalayas niya ang masamang espiritu at pinagaling ang lahat ng mga may karamdaman. No? Pinalayas niya ang masamang espiritu. Tayo ganun din po. Kapag tayo ay nasa Panginoon, no? Anumang problema mayroon po tayo, si Jesus ang siyang magpapagaling, magpapalayas ng mga demon spirit na mayroon po tayo. No? Bibigyan niya rin tayo ng kapangyarihan, ang sabi ng Bible, upang magpalayas sa masamang espiritu. Cast out demons. No? Cast out bad spirit. He will give us power and authority. No? Yan po yung pangako ng ating pong Panginoon. Bakit po? Sabi po ng 17, sa gayon, natupad ang sinabi ni Isaias, ni Propeta Isaias, inalis sa atin ang mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. No? Ano po ba yung mga kahinaan natin sa buhay? No? Ang ating mga kahinaan, una makikita po natin yung mga bagay sa sanlibutan, no? Mga material na bagay. Tulad nito, kung magbabagyo, grabe yung mga tao ay nagsisiksikan sa pamilihan, no? Yung tinatawag po nating panic buying. Bakit? Nag-aalala sila pag bumabagyo, baka wala silang makain, no? No. Hindi tulad ng mga anak ng Diyos na instead na magpapanik buying, dumudulog sa Panginoon, no, sa pamagitan ng panalangin. Yun po ang kailangan natin. Ano magagawa ng panic buying? Ang kailangan natin yung dumulog sa panalangin sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang panalangin ang siyang nagbibigay ng tagumpay sa atin. No? Hindi yung panic buying. Bakit? Ang bagyo ay hindi naman tumatagal. Ang bagyo ay dumadaan lang yan. No? So bakit tayo matatakot? Dito, sabi ng Panginoon, inutusan niya yung unos. No? Isang salita lang ng Panginoon, huminto ka, hinto. Bakit? Makapangyarihan ang salita ng Diyos. So tayo, ano dapat natin gawin, mga kapatid, mga giliw ng sumusubaybay? Una, kailangan tayo po ay palaging nasa presensya ng Panginoon. Diba dito nakasama ni Jesus, no, ang kanyang biyenan. Kaya nung makita ni Jesus sa mayroong karamdaman, hinawakan niya ito, pinagaling.
no? So we need the presence of God. Pangalawa na kailangan po natin hindi lamang yung presensya ng Diyos, no? We need His Word. Kailangan natin ang salita ng ating pong Panginoong Hesus. Kasi ang salita niya, ito yung gabay natin, ito yung ating tagumpay, ito yung ating pag-asa. Kung wala ang salita ng Diyos na hinahawakan, dala-dala natin, hindi tayo magtatagumpay. So we need His Word, no? Pangatlo na dapat po natin gawin, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng sa atin ng kalayaan, no? So dapat tayo po ay maging malaya. Dapat tayo po ay magkaroon ng kalayaan at kapayapaan sa ating buhay through the Word of God. So magagawa natin ito kapag tayo po ay palaging nasa presence ng Lord. Dala-dala natin ang Kanya salita at ang Lord ay patuloy na nagbibigay ng kalayaan sa atin, no? Kapag malaya ka, may peace of mind ka. Kapag malaya ka, kasama mo ang Panginoon, no? Sabi nga, God is with us, no? Kapag ang Diyos ay nasa sa atin, sino pa ang laban sa atin? Kaya mga minamahal, mga giliw po naming sumusubaybay, truly that we really need the presence of God. Truly that we really need the Word of God. Truly that we need to have peace. Kailangan po natin magkaroon ng kapayapaan at kalayaan sa buhay natin. So, ang tatlong ito ay magagawa lamang kung tayo ay humawak sa covenant. Humawak, no? Sa ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Upang tayo po ay makaranas ng tagumpay sa buhay po natin. Kaya mga minamahal, ito po ang mensahe ng Diyos sa atin sa umagang ito. At panghawakan po natin, no? Na anumang mangyari sa buhay natin, kailangan natin ang presensya ng Diyos. So pagising natin sa umaga, let us pray. Let us meditate the Word of God. Let's feel the presence of the Holy Spirit, the presence of God. No? Let's experience His Word. Read His Word. Kailangan nating mapag-aralan Kanyang salita at mapanghawakan ang kalayaan na ibinigay niya sa atin. No? Maging malaya tayo. Unang kalayaan na nakita po natin dito, yung pagpapagaling, no, sa ating karamdaman. Unang karamdaman, ito po yung spiritual. No? Pagpapagaling karamdaman, spiritual. Bakit lahat ng tao may problema spiritual? Sabi ng Isaiah 59 verse 2, dahil sa kasalanan ng tao, kaya ang tao hindi marinig ng Diyos ang kanyang dalangin. At siya rin dahilan kung bakit ang tao lumalayo sa Diyos. Romans 3:23, lahat ay nagkasala, walang sino mang matuwid sa harap ng Diyos. Kaya walang nangakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. For all have sinned and it comes short for the glory of God. No, yun po ang dahilan kung bakit madami tayong problema, madami tayong pagsubok. Dahil sa ganung bagay. So kung tayo po ay nakakilala, tumanggap na sa Panginoon, tunay nga po magkakaroon tayo ng tunay na kalayaan sa buhay. Mapapagaling ang ating spiritual life, kasunod ang physical. At ang sabi ng Bible, lahat ng mga kahinaan po natin ay pagagalingin. No? Aalisin ang mga masamang espiritu na nasa atin ng ating Panginoong Hesus. At bibigyan tayo ng tunay na kalayaan. So let us be set free. No? Free from the bondage of sin. Free
from the bondage of Satan, no? From the bondage of the work of the enemies, that is Satan. Huwag nating panghawakan yung gawa ng kaaway, no? Kundi panghawakan natin ang salita ng Diyos. So mga kapatid, maraming salamat po. At nawa ang salita ng Diyos ay mapanghawakan natin. Sige, sa umagang ito, tayo po ay darako na sa ating pong panalangin. No? Panalangin po natin ang bawat isa na nakaranas po ng pagsubok, no? Yung pinagpray po natin kanina na nakaranas ng bagyo, no? Sa buhay, physically, no? At spiritually. Sige, tayo po yumuko at manalangin. Dakilang Ama, Diyos naming makapangyarihan, kami po ay minsan pang lumalapit sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay ng kalakasan, tagumpay sa amin. Salamat, Panginoon, na kapag ang iyong presensya ay nasa buhay namin, tunay nga po na magtiwala kami sa iyo, Panginoon. Sapagkat ang aming pagtitiwala sa iyo ay mag-aalis na ang anumang takot, Panginoon, sa aming buhay. Bagkus, ilagay namin ang aming pananampalataya palagi na siyang nangingibabaw, huwag matalo ng anumang takot. So, make our faith always over, not under the fear, but over the fear. Father God, we thank you so much for your goodness and kindness to us. Thank you so much for your love, O God. Sa oras na ito, Ama, yung mga nakaranas ng bagyo, nakaranas, O Diyos, ng kalamidad, ang aming pong dalangin, abutin niyo po sila at hipuin sa oras na ito. Lord, thank you for your touch. Bless niyo po sila, Panginoon. At sino man sa kanila sa oras na ito na nakaranas ng karamdaman, Lord, salamat po. Katulad po ng iyong biyanan, ng biyanan ni Pedro, O God, na iyo pong dinalaw. Nakita mo, O Diyos, may sakit, karamdaman, hinawakan mo lang ang kamay, Panginoon Jesus. So naranasan po ng biyanan ni Pedrong babae ang kumplitong kagalingan. Ama, salamat po, O Diyos, sa araw na ito. Sa iyong presensya, sa iyong kapangyarihan ay pinapakita. Ako magtiwala lamang kami sa iyo, Panginoon, tulad ng biyana ni Pedro, O Diyos. Ay nakaranas ng kagalingan at naglingkod sa iyo, Panginoon. So sa buhay po namin, magkaroon po kami ng response. So salamat, O Diyos, na sa oras na ito, dalangin po namin ng mga tao na nakaranas sa iba't ibang problema, bigyan niyo po sila ng kalayaan. Sa pamamagitan po ng iyong mga salita na maririnig ng bawat isa, na binubulay po namin tuwing umaga mula Lunes hanggang Sabado, O Diyos. Lord, gamitin niyo po ang gawain ito, ang programang ito, Panginoon, upang maabot po namin ang mga nangailangan. Maabot po namin yung mga tao, O Diyos, na kailangan nila ang Jesus sa buhay nila. Kailangan nila ang habag at biyaya ng Panginoong Kristo. Salamat po ng marami, Diyos. Pagpalain niyo rin po yung mga may karamdaman sa oras na ito. Anumang klaseng karamdaman, mayroon po sila. Lord, sa oras na ito, in the mighty name of Jesus, through your word, O God, we receive the complete answer, O God, in the mighty name of Jesus. And we rebuke all the works of Satan, O God, in the mighty name of Jesus. By the blood, the power of Jesus, we rebuke all sicknesses and diseases. And we receive complete healing from head to foot in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you so much, Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Diyos, ang aming mga gawain.
Hallelujah, mula Lunes hanggang Sabado, O Diyos. Mga Bible studies, ang gawain po na yung pag Sunday, Panginoon. Sunday worship. Hallelujah, pagpalain niyo po, O Diyos, ang mga kapastoran, ang mga lingkod na nagtsatsaga, patuloy na naglilingkod sa iyo sa anumang kaparaanan, O Diyos. Lahat ng mga leaders, ng spiritual leaders, Panginoon, bless niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang lahat ng mga leaders, O God, sa bansa ng Pilipinas, mula sa aming mahal na presidente, down to senators, congressmen, mayors, barangay captain. Lord, lahat ng mga naglilingkod sa iyo, O Diyos, thank you for your guidance. Thank you for your wisdom, O God. Let them, Lord, to serve you, God, with all their hearts, to help people, to help anyone that they really need help, O God. Thank you so much, Lord. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang aming mga kapulisan, paranasin po sa kanilang kapayapaan, tagumpay sa kanilang tungkulin, O Diyos. Hallelujah, yung mga member po namin ng MBK, Lord, MBK groups, pagpalain niyo po, Panginoon, mga kapulisan na handang makinig at maglingkod sa iyo, O Diyos. Bagamat sila po ay busy sa kanilang tungkulin, ngunit sila po ay nagtitiwala, O Diyos, sa iyo. So pagpalain sila at ingatan, Panginoon, the mighty name of Jesus. Salamat po ng marami, maging sa aming mga manggagawa sa church, lahat ng mga leaders, workers, O God, na patuloy na nagtiwala sa iyo, Panginoon. Lord, iparanas niyo po ang kumplitong kagalingan. Hallelujah, maging sa material na bagay, makalaya po sila, pagalingin niyo po, Diyos. Tunay nga po, pinahawakan po namin na kapag inuna ka namin, lahat ng kayong pangailangan ay iyo pong susupply. Promise us, O God, we seek first your kingdom, supply all our needs. In heaven, Philippians chapter 4, verse 19. So, Father God, sa oras na ito, lahat ng mga nakikinig ngayon, nasa kanilang mga trabaho na sumusunod, sumasabay sa panalangin, receive the complete healing in the mighty name of Jesus. Receive the complete healing by the blood of Jesus. Set us free, Lord, free by the bondage of sin, by the bondage, O God, of any problems, Lord. Thank you so much sa umagang ito, Ma. Alam po namin, hindi pa namin sinasabi ang aming mga pangailangan. Promise mo. Alam niyo na ito, Diyos. Kaya salamat. Pagpalain niyo po ang lahat na ngayon ay nakasubaybay sa programang ito, Diyos. Hanggang sa sunod na araw, Panginoon, sa aming pong gawaing prayer, morning prayer with Jesus. So, Father God, palain niyo rin po yung may mga kaarawan sa oras na ito. Bigyan mo sila ng marami pang araw, Panginoon, sa kanilang kaarawan upang sila po ay makapaglingkod sa iyo. May mga kaarawan sa buwan na ito, O Diyos. Thank you so much, Father God. Sa oras na ito, binabalik namin ang mga papuri, pasasalamat sa iyo, O Diyos. Sa kagalingan, sa pagpapalaya, sa pamagitan ng iyong mga salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Lahat ay magsabi na, Amen. God bless po. Okay, maraming salamat po, no, mga giliw po naming sumusubaybay sa programa sa gawain po ng ito, no. Si Nanay Baby na patuloy na nakaantabay sa atin, no. Si Sir Claire Ricto na patuloy pong kasama po natin sa ating gawain, no, sa si Sir G, nakita ko po dito, no. So yung iba po nating mga kapatiran, salamat po sa iyo pong pagsubaybay, no. Dahil late po tayo kanina, so sinubraan po natin, no? Tinama po natin yung oras. Ganoon talaga, 30 minutes po tayo palagi. So panalangin po ninyo na maayos po yung ating kasi dito kanina nagluluko po yung aking cellphone.
Hindi ka agad nakuha yung signal. So, medyo na-late tayo. Pero hawak naman natin yung oras. Kapag na-late, ay di sobrang po natin. Okay? Salamat po sa Panginoon. Yan, salamat din po kay na Sister Catherine Melindis, no? Sa kanila pong pagsubaybay sa atin. Napakasarap pong manalangin sa umaga, kaya patuloy po tayong sumabay sa panalangin. Ako po kahit puyat, halimbawa puyat man ako, hindi po pwedeng hindi magising ng umaga. No? Alas 5 pa lang, minsan alas 4:30 gising na po tayo. Okay? At para po manalangin, kasi ito po yung ating serbisyo, no? Na maganda na maabot po natin yung mga tao na kailangan ng kalinga ng ating pong Panginoon. Hindi lamang kalinga ng Diyos, kundi kalinga din po natin, no? Kasi sila po ay nangailangan ng tapik, nangailangan ng tulong. So wala tayong ibang magawang tulong, hindi man tayo makatulong financially. Pero higit sa lahat ang ating maitutulong ay ma-share po natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang mga salita. Pang maranasan po nila, hindi lamang tulong, kundi maranasan nila yung kaligtasan. Buhay na walang hanggan, kapayapaan sa kanilang buhay. So salamat po ng marami, mga giliw po namin sumusubaybay. Hanggang dito na lang po tayo at bukas uli, no? Sa ating pong gawain ng Morning Prayer with Jesus. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chris o Jesus Pabon, na patuloy na nagsasabi sa inyo, kapag tayo ay tatawag sa Diyos, ang Diyos ay tumutugon. Salamat po. God bless you all. Pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon.